Samantala ating pagkakataon at makakausap po natin ang pinuno po ng Land Transportation Office o LTO, si ASEC Marcus Lacanilao. ASEC Lacanilao, magandang umaga po sa inyo, sir. Si Orly Trinidad po rito sa Radyo Native pa. Good morning po sa inyo, LTO Chief. ASEC. Magandang umaga po, Ka Orly. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig na nanonood sa inyong programa. Paglilino lamang, maging sa lumabas na parang ano ho yata yun, memorandum circular ba yun na inaatasan nyo ang provincial government ng Bulacan na magsumite ng mga dokumento at detalye doon sa nasasangkot sa isang insidente sa NLEX. Malaman lang ho na, ano na ho development po dito? Tumugon na ho ba yung provincial government po dito sa inyong pinalabas na kautusan na ito, ASEC? Unang-una po, Ka Orly, yung lumalabas po na yan sa social media, hindi po nanggaling sa LTO. Yeah. So, iniimbestigahan po namin kung regarding po dyan sa papel na yan. Pangalawa, yun naman pong insidente, tinitingnan din po namin, pinag-imbestigahan ko po din. Mag-update po kami kaagad pagka may mga findings na kami. Okay, buti binanggit ninyo kasi may mga ano doon may mga sasakyan, uri ng sasakyan, pati plate number at yung letterhead ng LTO ando doon. Kaya nga po may mga nag-react na tinutukoy na po ang isang lokal na opisyal ng Bulacan. Ibig sabihin, fake news po pala yun, yung naalathala yung social media. Wala akong pinapalabas sa ganun. Yung pong papeles hindi po galing sa amin. So, yun po yung iniimbestigahan po namin. Tapos pangalawa, yun pong aligasyon ng insidente, pinaiimbestigahan ko po din yan. Pero magbibigay po kami ng update po dyan pag matapos po yung investigation namin. Sa madaling salita, ang inyong punto ng investigation ay sa ngayon, ay alamin kung talaga may gano'n nangyaring insidente. Tama ho ba yan? Putol. Okay, hanapan natin ng magandang signal. Ayun na talaga pag medyo maaga-aga pa. Eto ho muna, balikan natin yung report tungkol po sa People Power anniversary ho kahapon. Yung mga lumahok po doon, sinasabing yung hakbang nila tungkol po sa mga ginagawang pagtitipon-tipon para huwag kalimutan na legasiya po ng revolusyon. Muli, iginiit ng ilang grupo na hindi sila makikipag-alyansa sa mga Marcos Election 2028. Okay, sige, balikan natin. ASEC Marcos Lacanilao, pasensya ng mga kapuso, kailangan kasi natin makakonfirma po ito. Binabanggit nyo kanina, ang inyong una munang ginagawa ninyo, tukuyin kung talaga may nangyari ganong insidente. Tama ho ba yun, ASEC? Pag-unawa ko. Bine-verify ko pa po kung yung kung may ganun nangyari sa sitwasyon yan. Okay. Opo. Pag may update na po ako doon at matapos po yung namin, magsasabi po kami. Pero as of now, ang direktiba ko po sa mga tao natin, imbestigahan kung ano yung sitwasyon na yon at saka yung mga dokumentong lumabas. Okay, sa madaling salita, wala pa ho kayong tulad ng napalathala na meron na kayong tukoy na uri ng sasakyan at saka mga registry plate o plate number. Wala hong ganon? Opo. Okay. Panguli na lang, meron ho bang ugnayan na tayong ginagawa sa NLEX dahil baka meron na hong mga lugar na baka masaga po yung mga video. Siguro kahit yung petsa kung kailan nangyari yun, makita ko talagang may convoy na gano'n at may nangyari ganong insidente kung nasa pulpo na kanilang CCTV, ASEC? Opo, parte po yan ng mga investigasyon para po alamin kung ano po ang totoo. So kung ano po talaga, so sa ngayon po, nasa proseso pa lang, mag-update po kami kaagad dyan sa lalong madaling panahon kapag po magkaroon ng na resulta ang mga investigasyon. Okay, ihabol ko na lang din po ito. May mga kumakalat doon kasi may dapat na raw, may bagong panuntunan na raw sa pag-i-issue ng driver's license sa mga senior citizen. Parang unfair naman sa mga nakatatanda. Ano ho bang katotohanan sa report na ito, ASEC? Sir, sa totoo lang po, fake news po yan. Yan po yung mga produkto ng mga kababayan natin na walang magawa sa buhay na pinagugulo po nila. Wala pong regulasyon o sa ating mga kababayan, lalo na sa senior, sa mga may edad nating kababayan. Basta kung ano po yung dati, kaya nila magmaneho at nakakakita sila, kaya nila nasa nila, wala pong problema doon. Ang mahirap lang po ngayon na Ka Orly, itong mga wala pong magawang mga kababayan natin, maglalabas sila ng
mga ganyan na fake news, mga blog na wala pong katotohanan. So nagkakaroon ng confusion sa mga kababayan natin. Alright. Kaya wag po sila magpapaniwala diyan at talaga pong fake news po 'yan. Maghihigil lang siguro kami ng mga update pa sa dito sa mga paksang ating tinalakay. Asak, maraming salamat sa inyo at magandang umaga po sa inyo, sir. Salamat Thank po. you po. Okay po. LTO Chief Asak Marcos Lacadilao, inyo po napakinggan.